Okay, magandang araw. Ngayon ay nadako na tayo sa ating ikatlong markahan sa Filipino na kung saan ang ating huling aralin sa ikatlong markahan ay ang nobela. Pasensya kung nalita ko ng pag-upload ng video para dito dahil kulang na yung oras natin sa ating pagtatalakayan. Okay? Dahil kinakailangan na rin madaliin dahil malapit na ang inyong third periodical examination. Okay? Pero bago yan ay dumako muna tayo sa ating layunin kung saan na dapat nating matamo sa araw na ito. Sabi dyan sa layunin, sa katapusan ng aralin, inaasahang ang 100 bahagda ng mga mag-aaral ay nakatatamo ng 80 bahagdang kasanayang una, nasusuri ang mga tunggalian, tao versus tao at tao versus sa sarili. Ikalawa, na iugnay sa kasalukuyan ang mga tunggaliang tao versus tao, tao versus sarili sa napanood na programang telebisyon. Pangatlo, na patutunayan ang mga pangyayari at o transformasyong nagaganap sa tauhan ay maaaring mangyari sa totoong buhay. At pang-apat, na isusulat na muli ang wakas ng kwento ng may pagbabago sa naunang akdang binasa. Okay? Pagpatuloy tayo. Ang ating bansa na tatalakayin ngayon ay ang bansang Saudi Arabia na matatagpuan pa rin sa Timog Kanlurang Asya. Sabi ko nga kanina, ito ay ang pang-apat na bansa na ating tatalakayin at huling bansa sa ikatlong markahan. Bago yan ay alamin muna natin ang bansang Saudi Arabia at ang kanyang mga kaligiran. Una, ang Saudi Arabia na makikita ninyo na yan, nakikita ninyo sa PowerPoint presentation, ang bansang Saudi Arabia. Kilala din ang bansang Saudi Arabia sa tinatawag na the land of the two holy mosques. At ang kingdom at kilala rin siya sa tawag na Kingdom of Saudi Arabia. Ang Saudi Arabia ngayon ay ang dating bansa ng Persia. Persia ang dating pangalan ng Saudi Arabia. Sa watawat naman nila, papansin natin ito ay kulay green o luntian at may sulat ng wikang Arabo at espada sa kanilang watawat. Ang nakalagay dyan ay walang ibang Diyos liban kay Allah at kay Muhammad na kanyang propeta. Yan ang salin sa wikang Filipino ng wikang Arabo doon sa kanilang watawat. At ang espada naman ay sumisimbolo sa mahigpit na pagpapatupad ng kanilang batas o katarungan doon sa kanilang bansa. Kaya kung mapapansin ninyo, ang mga Pilipino na nagkakaroon ng kasalanan doon sa kanilang bansa ay o kahit naman sino ay pinaparusahan ng bitay o kamatayan dahil nga napakahigpit ng kanilang batas at pagpapatupad ng katarungan sa kanilang bansa. At syempre, ang kulay naman na luntian ay simbolo ng relihiyong Islam. Alam naman natin na ang Saudi Arabia ay ang isa sa mga bansa na kung saan ay may pinakamaraming bilang ng relihiyong Islam. Dumako tayo sa kanilang pambansang wika. Siyempre, ang kanilang pambansang wika ay tinatawag na Arabic o wikang Arabo at yan ang kanilang at ito ang kanilang um, wika na sinasalita. Sinasabi ng iba na baybayin, pero hindi ito baybayin, kundi ang baybayin ay sa Pilipinas. Ang alibata, ito ay ang Arabic alphabet ng bansang Saudi.
Siyempre, ang kanilang sistema ng pagsulat ay ang calligraphic tools na may 28 titik. Okay? Kung sa atin ay baybayin, sa kanila naman ay calligraphic tools. Okay? Sunod. Sabi ko nga kanina, Saudi Arabia ay bansang Muslim. Siyempre si Muhammad. At ang Islam ang kanilang pinaka pangunahing relihiyon sa bansa na may bilang na 34.85 million na populasyon. Sunod, 2.1 million naman ang Kristyanismo, kasama na dito ang born again, Iglesia ni Cristo, Catholic, at iba't iba pang denominasyon na nakaangkla sa Kristyanismo. At sunod, ang Hinduismo na mayroong 708,000 na miyembro o kaanib sa kanilang relihiyon. Naririyan ang mga Diyos ng bansa at ito ay si Shiva, yung maraming kamay. Siyempre, hindi nawawala na ang may mga ateista o yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos na may bilang na 242,000. At siyempre, Budismo na mayroon namang 114,000 na mga miyembro. At hindi mawawala ang katutubong relihiyon nila na mayroong 67,000 na member ng mga katutubong relihiyon. Ngayon, dumako naman tayo sa kanilang kasuotan na kung saan ang kasuotan ng lalaki tinatawag na thab, kung ano man ang basa dyan, at sa babae ay abaya dress. Kung ano nakikita nyo, yan yung sa babae, ito yung sa lalaki. Sunod. So ito lang, pinaganda ko lang, pinakita ko lang din kung ano yung talagang damit ng babae at ito yung damit ng lalaki. Okay? Pagpunta tayo sa bansang Saudi, ang mga lalaki ay kinakailangan din magsuot nito at ang babae ay dapat nakasuot din ng ganito. Mga pagkain naman na sikat sa bansang Saudi, syempre yung nagmula sa kanila yung shawarma, at yung shish kebab, at yung kabsa. Mapapansin ninyo, sa shawarma, ano ba ang ginagamit na karne ng shawarma? No? Kadalasan, ang talagang ginagamit ng shawarma ay karne ng baka. No? At syempre yan yung ah, manok. Manok na may kanin. Sabi ng iba, ito ay maasim. Okay? At yan. Mga sibuyas, kamatis, at marami pa. At papansin ninyo, walang baboy na pagkain sa bansang Saudi Arabia. Dahil naniniwala sila na ang baboy ay marumi. Dahil sa ibang bansa, ang baboy ay parang aso sa atin na nagkakalkal o kumakalkal na mga basura sa mga basurahan, kumakain ng mga dumi, mga patay na hayop. Kaya hindi kumakain ng baboy ang mga Muslim. Okay? Siyempre, ang sikat na lugar, hindi mawawala yan yung Riyadh dahil iyan ang pinaka-kapital nila. At ito rin ang pinakamalaking lungsod sa bansang Saudi. At ito yung the old city of Diriyah na kung saan ay sikat din sa bansang Saudi na ito yung pinakaunang kabihasnan ng bansang Saudi. At syempre, sabi nga natin kanina, land of the two holy mosques. Syempre, unang-una na dyan ang Mecca. Okay? Ano ba yung Mecca? Syempre, yung Mecca ay ang una sa tatlong banal na lungsod ng mga Muslim. Siyempre, sa Mecca din ipinanganak si Propeta Muhammad noong 570 BCE. Okay? Kaya banal ito dahil dito ipinanganak yung kanilang propeta. At kung mayroong
pinag-anakan na lugar ang kanilang propeta, siyempre meron ding pinagtirhan. Okay? At ito ang tinatawag na Medina. Ikalawa, sa banal na lugar ng mga Muslim. Narito din ang tahanan ni Propeta Muhammad at kung saan siya inilibing. Kung sa Mecca, siya ay pinanganak, nanirahan din, ngayon ay napunta naman siya ng Medina dahil siya ay tumakas. Dahil siya ay inuusig at siya ay napunta ng Medina. Doon na siya nanirahan at doon na rin siya namatay at inilibing. Ngayon ay meron tayong pangatlo. Ito yung tinatawag na Jerusalem. Baka mamaya may magtanong sa inyo, Sir, bakit po Jerusalem? Di ba po Jerusalem ay ang relihiyon doon ay mga Hudyo, Kristyanismo, di ba po? Di ba po galing si Jesus doon sa bansang Israel, sa bayan, sa lungsod ng Jerusalem? Bakit po ito ay kabilang doon sa bansang o sa mga banal na lungsod ng mga Muslim? Maaari maitanong nyo yan, maaaring tanong ko rin. Okay? Sa lamang ang kasagutan dyan dahil naniniwala ang mga Muslim na sa lugar na ito ng Jerusalem ay naglakbay isang gabing paglalakbay at pag-akyat sa kalangitan ang nangyari kay Propeta Muhammad. Sa lugar ng Jerusalem, sa mataas na bato na ito, dito tumungtong tumayo si Propeta Muhammad at tumakyat sa pinakamababang langit. Kaya itinuturing ito ng mga Muslim na ikatlo sa banal na lungsod ng mga Muslim. Okay, nakakaintindihan? Ayan, ikatlo sa banal na lugar ng mga Muslim ang Jerusalem. Sa larangan ng teknolohiya, sabi natin, ang bansang Bhutan ay pang 147. Ngayon, sa larangan naman ng teknolohiya sa bilis ng internet, ay pangwalo ang bansang Saudi Arabia sa may pinakamalakas at pinakamabilis na internet sa buong silangang o sa buong gitnang silangang Asia. Okay, bago yan ay dumako na tayo. Ngayon natukin na natin ang bansa at ang kaligiran nito ay dumako na tayo sa hula tala salitaan. Sabi niyan, panuto basahin ng pahayag, pangusap, sagutin ang kahulugan ng salitang nakabilog batay sa mga pagpipilian. Una, naparito ako dahil sa kanya sapagkat ikinulong siya ng pulis at pinaratangang isang kriminal. Meron dyan salita na kung saan ay makikita natin pinaratangan. At ang kasing kahulugan ng salitang pinaratangan ay pinagbintangan. Okay? Pinagbintangan ang iba pang kahulugan ng salitang pinaratangan. Sunod, alisin mo muna ang iyong kasuot at ang iyong turban. Makikita natin dyan nakabilog ang salitang turban. Tukoy natin kung ano ang kasing kahulugan nito. Pambalot ba sa maselang bahagi ng katawan o pambalot sa ulo? Siyempre, alisin mo muna ang iyong kasuotan at ang iyong turban. Ang tinutukoy dito ay pambalot sa ulo. Okay? Pangatlo, nang sisimulan na nito ang kanyang pakay, biglang may kumatok sa pinto. Makikita natin dyan na ang salitang pakay ay siyang nakabilog. At hanapin naman natin at piliin natin kung alin ang kasing kahulugan ng salitang pakay. Pangatwiran ba sa tama o layo niyang gawin sa isang bagay o isang tao? Siyempre, layo niyang gawin sa isang tao o bagay ang kasing kahulugan ng salitang pakay. At panghuli, nagkunwari siyang genie, nagsalita ng mensahe mula sa Quran. Ang salitang nakabilog dyan ay ang Quran. Ano nga ba ang Quran? Ito ba ay ang banal na aklat ng mga Muslim o ang banal na aklat ng mga Hudyo? Siyempre, pag sinabing Quran, ito ay may kinalaman sa relihiyong Islam. Kaya, banal na aklat ng mga Muslim.
Okay, ngayon na nalaman na natin kung ano ang mga talasalitaan at malalalim na salita na nakapaloob sa ating babasahing nobela. Ngayon ay dumako na muna tayo sa ating ah, paglalahad ng aralin. Ano nga ba ang nobela? Siyempre, ang nobela, ayon kay Inigo Ed Regalado, na ang nobela ay isang akdang pampanitikan na likha ng guni-guni na naglalarawan ng buhay na pinagaganda ng tunay o maaaring tunay na pangyayari. Sinasabi diyan na ang nobela ay isang akdang pampanitikan. Maaari itong likha ng guni-guni o tunay na pangyayari. Halimbawa na lamang ng nobela ni Jose Rizal na kung saan ito yung No Limit Tangere at ang El Filibusterismo. Pag sinabing nobela, ito ay binubuo ng mga maraming tauhan. Hindi tulad sa maikling kwento na isa o iilan lamang ang tauhan na nandoon sa kwento na iyon. Pag sinabing nobela, marami ang tauhan at mahaba ang nobela. Okay, tayo magpatuloy. Sinasabi din yan na katulad din ng nobelang maikling kwento na ang pangunahing tauhan ay inihaharap sa mahalagang suliranin na kailangan lutasin. At ang layunin din ng nobela ay siyempre magbigay ng aliw at mayroon din itong kawing-kawing na pangyayari. Pag sinabing kawing-kawing na pangyayari, ito ay dugtong-dugtong na pangyayari. Ibig sabihin, magkakasunod, dugtong-dugtong at dapat magkakasunod ang pangyayari na nagaganap doon sa nobela. Okay? At syempre, hindi maganda ang kwento kung walang suliranin na haharapin ang isang pangunahing tauhan. Nandun lagi ang exciting part. Sunod, dumako na tayo sa ating gabay na tanong bago natin talakayin o panoorin ang nobela. Ang gabay na tanong, una, sino-sino ang mga tauhan sa nobela? Tanong kanilang mga naging katangian. Ikalawa, anong damdamin na nangibabaw sa aktang binasa? Ikatlo, tama ba ang gagawin ng pangunahing tauhan sa akta? Gusto ko lamang bigyan ninyo ng pansin na itong una ay ikalawa pala, sorry, ay hindi damdamin ang tinutukoy dyan. Hindi ko lang na-edit. No, ang nakalagay dyan ay anong suliranin ang kinaharap o kahaharapin ng pangunahing tauhan sa akda. So, yun ang dapat na nakalagay dito at hindi damdamin. Okay, hindi ko lang siya naalis. Okay, ngayon dumako na tayo sa ating nobela ng bansang Saudi Arabia na pinamagatang 1,001 Gabi, isinalin sa Filipino ni Julieta Yu Rivera. Baka mamaya magtanong, Sir, kasama po ba ang pangalan ng Julieta Yu Rivera sa quiz, sa exam? Maaaring kasama, maaaring hindi, dahil tulad lamang ng nakaraan natin quiz, ito ay kasama. At inaanyayahan ko ang lahat na makinig at panoorin ang nobela na ito sa maaaring dito o bukod doon sa kwento. Okay? Mas mainam siguro i-separate ko na lang ng upload yung video ng 1,001 Gabi para hindi na kayo malito. Okay. Ngayon ay dumako na muna tayo doon sa ating
Okay, dumako na muna tayo dito sa ating gramatika. Okay? Okay, dumako na tayo dito sa ating susuriin. Okay, may nakalagay dyan. Ito ay kinuha ko sa ito ay kinuha kong bahagi lamang ng nobela na ating panonoorin o pinanood kanina, ang 1,001 gabi. Makikita niyo yan, sabi dyan, isang araw, isang lalaki ang nagsampa ng reklamo laban sa lalaking kanyang iniibig at ipinakulong siya. Pansinin natin ang salitang isang lalaki at ang lalaking at ang salitang lalaking na nakabilog. Isang lalaki at lalaking kanyang iniibig. Ano kayang napapansin ninyo? No? Siyempre, una dyan, isang lalaking nagsampa ng reklamo at yung lalaki naman na pinagsampahan ng reklamo. Ano kaya napapansin niyo dyan? Yung lalaki, ito ba ay tao o hayop? Siyempre, ito ay tao. Kaya ito ay lumalabas na, alam ko ito ay natalakay na ninyo sa sa inyong aralin sa Ingles, at lumalabas ito na tunggali ang tao laban sa tao. O sa atin sa Ingles na man versus man. Okay. Ngayon dumako tayo sa mga tunggalian. Ano nga ba ang tunggalian? Sabi dito, ang nobela ay katulad din ng maikling kwento na ang pangunahing tauhan ay inihaharap sa mahalagang suliranin na kailangang lutasin. So, iyon ang tunggalian. Palagi, merong tunggalian ang pangunahing tauhan sa kanyang kapwa o maaaring sa lipunan, maaaring sa sarili, o maaaring sa kanyang kalikasan. Ngayon, at meron tayong 4 na uri ng mga tunggalian. Isinama ko na rito ang tunggaliang tao laban sa kalikasan at tao laban sa lipunan. Okay? At ang una, syempre, ay tao laban sa tao. Sabi dito, ang kasawian ng tauhan ay gawa ng kanyang kapwa. Maaaring pisikal o pagsasalungatan ng mga kaisipan. Pag sinabing tao laban sa tao, ito ay maaaring pisikal o maaaring isip. Magbigay tayo ng iba pang ng halimbawa para mas lalo pang maunawaan. Halimbawa, si Gian ay nakipagtalo sa kanyang guro sa kolehiyo dahil mababa ang ibinigay nitong marka sa kanya. Mapapansin natin na salita at pag-uusap ang ginawa ng dalawa. Nakipagtalo. Maaaring ito ay kaisipan sapagkat ito ay nakipagtalo lamang sa pamamagitan ng salita, hindi naman sa pamamagitan ng pisikal na pagsasalungatan. Okay? Iba ang iba ang paniniwala ng isa at iba rin ang paniniwala ng isa. Okay, sunod. Tao laban sa sarili. Sinasabi diyan, ang tauhan ay nahaharap sa isang sitwasyong nangangailangan ng pagtitimbang-timbang ng mga pangyayari bago magpasya. So nakikita na naman ninyo dun sa gumagalaw na ang tauhan ay nahaharap sa isang sitwasyong tama ba ang gagawin o hindi. Halimbawa, nag-iisip ka kung magsasabi ka ng katotohanan, ngunit papapahamak mo naman ang iyong sarili o magsisinungaling ka na lang. Sinasabi naman dito na magsasabi ka ba ng totoo, pero mapapahamak ka naman, o mas pipiliin mo na lang na magsinungaling. So ngayon dito, ang kalaban ng tao dito, yung kanyang sarili, yung kanyang pagpapasya. Iba pang halimbawa, maaaring papasok ka ba dahil
Malakas ang ulan, papasok ka ba o hindi dahil sobrang lakas ng ulan? Ngayon, nag-iisip ka kung papasok ka o hindi, no? So, naglalaban ng iyong sarili, naglalaban ng iyong isip kung papasok ka ba o hindi. O sa iba pang halimbawa, doon sa pagnanakaw. Alam mo namang masama yung pagnanakaw, pero gagawin mo pa ba para lang meron kang makain sa buhay? Kung hindi mo gagawin yon, maaaring mamatay kayo ng pamilya mo sa gutom. Pero kung gagawin mo naman yon, maaaring mapahamak ka, makulong ka, at mas lalo ka pang walang mapagkukuhaan ng ikabubuhay. Okay? Sunod, tao laban sa kalikasan. Pakipagsapalaran ng tao o tauhan sa mga pwersa ng kalikasan tulad ng mga kalamidad. So, madali lang naman intindihin ito, no? Tao laban sa kalikasan. Halimbawa, hinagupit ng bagyong Milenyo ang gitnang Luzon na nagbunsod ng paglubog sa baha ng kabahayan ng mga taong naninirahan doon. So, ibig sabihin lang naman ito na ang kalaban ng tao dito ay yung kalikasan. Kalikasan ang kalaban dito ng tao. Hinagupit ng bagyong Milenyo ang gitnang Luzon na nagbunsod ng paglubog sa baha ng kabahayan ng mga taong naninirahan doon. O, iba pang halimbawa, ay isang lalaki ang nadaganan ng troso, bunsod ng walang tigil na pag-ulan at pagguho ng lupa sa kabundukan. Dito, maliwanag at malinaw na ang tinutukoy na kalaban ng tao ay ang kalikasan. At mapapansin din niyo din sa litrato na gumaganti ang kalikasan sa atin. Yung mga tinapon natin mga basura ay ibinabalik lamang ng kalikasan sa atin. Gaya ng pagbaha, lindol, at malakas na ulan. Bagyo, no? Tulad na lang nito. Sunod, tao laban sa lipunan. Pakikibaka sa mga nagaganap sa lipunan o mga suliraning nagaganap. So yun lang yun, tao laban sa lipunan. Nakikita naman ninyo sa picture o sa larawan na tao laban sa lipunan. Mag-isa. Halimbawa, magbibigay tayo ng halimbawa. House Speaker Martin Romualdez umani ng batikos sa mga taong pinapirma umano ng form para sa Chacha. Iginiit naman niyang wala siyang kinalaman sa isyong lumalabas. So dito, ang kalaban ni House Speaker Martin Romualdez ay mga taong pinapipirma umano ng form. So isang tao laban sa lipunan, sa maraming tao. At tumutukoy ito sa lipunan. So yan yun. No? Naintindihan ang tao laban sa lipunan, tao laban sa kalikasan, tao laban sa sarili, at tao laban sa tao. Okay? Meron tayong gawain. Nobela ko, wakasan mo. Gagawa ninyo ng wakas ang nobela na 1,001 Gabi. So, iibahin ninyo yung ah, wakas ng kwento. Yung wakas ay dapat maging isang makabuluhan at nagbibigay pa rin naman ng aral sa atin. Okay? Sunod, narito yung pamantayan natin sa pagpupuntos. Siyempre, makakitaan kayo ng orihinalidad at nilalaman at paggamit ng salita at organisasyon ng mga pangyayari. Isa yan sa mga tinitingnan natin. Orihinalidad, siyempre, ito ay kung talagang gawa mo o galing sa internet. Paggamit ng salita,
kung mahusay na ba ang paggamit ng salita, hindi pang grade 6, kundi pang grade 9. Organisasyon, naging maayos ba ang pagkakasulat ng wakas? Sunod-sunod pa at hindi pa tumatalon. Okay? Ngayon ay dumako na tayo sa ating isa pang gawain. Suriin mabuti ang teksto at ang 5 pangyayari na maaaring mangyari sa tunay na buhay at patunayan. So, patutunayan nyo lang naman yung limang ito. Kung ito ba ay nagaganap sa tunay na buhay. So, dito, patutunayan nyo lang pagkakaroon kung ano yung kung nangyayari ba talaga sa totoong buhay. Pwede kayo magbigay ng halimbawa. Sabi diyan, number 1, pagkakaroon ng kabiyak na isang manlalakbay. Patunayan, nangyayari ba ito sa totoong buhay? Opo. O kung opo, patunayan mo nga kung paano siya nangyayari. Magbigay ka nga ng halimbawa. So, ganun din ang gagawin sa number 2, 3, 4, at 5. Okay? Sige, sunod. Sa maikling pagsusulit ay hindi naman na ako ang magbibigay nito. Hindi ko muna pala siya ibibigay ngayon dahil sa susunod na lang na pagkikita natin. Okay? Kaya huwag muna kayo magmadali. Okay? So, yun lang naman ang gusto kong malaman ninyo. Yung tunggalian, yung gramatika, dahil baka mamaya ay kasama ito sa quiz, kasama to sa periodical test nyo, ay ayoko naman maging dahilan ng pagkabagsak ninyo o pagkakuha ninyo ng ng mababang marka sa pagsusulit. Okay? Sige, hanggang dito na lang. At pag-usayan, pagbutihin, ang pagsasagot sa mga exam, basahing mabuti, at huwag lambangin. Okay? Hanggang dito na lang. Maraming salamat at paalam.